lamang kapag malungkot ka, galit, inis, masigla, natatakot, o kapag nagpapagaling mula sa pisikal at mental na pagkapagod. Nang marinig ito ni Speos, iniwas ang tingin at marahang sinabi, "Ganoon pala, medyo iba pala ito sa inaakala ko." Ngumiti si Narcissus at sinabi, "Malaking tulong ito. Hindi lang ito tungkol sa paghinga." Sa maliit na bahay, umalingaw-ngaw ang boses ni Speos, "Narcissus." Kalma siyang sumagot, "Oo." Muling nagtanong si Speos nang may kuryusidad, "Kaya mo bang talunin si Shua?" Nagmuni-muni si Narcissus at muling nagtanong, "Si Shua?" Tumango si Speos, "Tama." Sandaling nag-alinlangan si Narcissus at sinabi, "Alam ko ang aking limitasyon, pero hindi ko alam ang sa kanya. Kaya hindi ko masasabi kung mananalo o matatalo ako." Biglang naging seryoso ang boses ni Narcissus, ngunit may isang bagay akong tiyak na alam. Nalito si Speos, at seryosong sinabi ni Narcissus, "Isa sa amin ang mamamatay o malubhang masasaktan kung kinakailangan ng resulta." Nang marinig ito ni Speos, ibinaba ang kanyang mukha ng malungkot at sinabing, "Naiintindihan ko." Matagal siyang nag-isip bago muling nagtanong, "Kung magkakalaban kayo ni Shua, paano mo siya lalabanan? Ano ang gagawin mo?" Hindi diretsang sinagot ni Narcissus ang tanong kundi nagtanong pabalik, "Bakit gusto mong lumaban kay Shua?" Walang magawa si Speos na sumagot, "Hindi ko siya matatalo. Sa totoo lang, nakalaban ko siya kaninang umaga." Narinig mo ba yun? Sinimulan niyang maglahad, "Kahit ano pang pandaraya ang gawin ko, kahit anong pagsusumikap, hindi ko pa rin siya matalo." Dahan-daang nagsalita si Narcissus, "Ano bang gusto mo?" Walang pag-aalinlangang sabi ni Speos, "Nais ko lang malaman kung paano mo lalabanan ng isang taong walang kahinaan na tulad niya." Bahagyang ngumiti si Narcissus nang marinig yun at masayang sinabi, "May ilang trick ako. Ang pinakamahalagang bagay ay ang bilis." Mapanuring tanong ni Speos, "Bilis?" Maingat na ipinaliwanag ni Narcissus, "Kung mapapababa mo ng kaunti ang iyong reaction time, mas magiging posible ito. Kailangan mo lang maging mas mabilis sa pinakamataas na bilis ni Shua. Iyon ang pinakakritikal na aspeto. At lahat ng iba pang pagsusumikap ay walang halaga." Tumango si Speos, sumasang-ayon, "Oo, tama ka." Naglalakad at nag-uusap sila nang magtanong si Speos nang may kuryusidad, "Ano ang susunod?" "Sabihin nating napagtagumpayan ko na ang hakbang na yon." Kalma namang sagot ni Narcissus, "Ang susunod na mahalagang bagay ay distansya." Nalito si Speos sa narinig, "Distansya? Anong ibig mong sabihin?" Huminto si Narcissus at malinaw na ipinaliwanag, "Ang distansya sa pagitan ng kalaban at ng aking sandata." Napatigil si Speos, nag-isip, kung gagamitin ko ang pamamaraan ni Narcissus, kahit hindi ko siya matalo, baka magawa ko siyang patumbahin. Biglang lumaki ang kanyang mga mata at ang tanging naiisip niya ay, "Galit ako sa kanya." Kinabukasan, nasa training ground ang lahat, nagsasanay ng sama-sama. Masigasig ang bawat isa, ang ilan ay may hawak na mga stick, ang iba ay may mga kalasag, nagsasanay sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan sa pag-atake. Sa isang bahagi, malakas na hinampas ni Shua si Speos sa balikat, dahilan upang mabitawan nito ang kanyang stick sa sakit. Naalala ni Speos ang masidhing pagsasanay nila kagabi ni Narcissus. Tila nagising siya sa katotohanan, biglang nagningning ang kanyang mga mata ng determinasyon at ang buong katawan niya ay naglabas ng malakas na aura. Samantala, sa lugar kung saan nagbabantay ang mga gwardya, maririnig ang isang seryosong boses, "Sa loob ng 2 araw, dapat natapos na ang arena, tama ba?" Magalang na yumuko ang gwardya at sumagot, "Oo, kamahalan, maaari ninyong inspeksyonin ngayon kung nais ninyo." Bahagyang sinulyapan ni Lucius Antonines ang gwardya at ngumiti, "Hindi ito magiging masaya kung makikita ko ng maaga." Sinusuri niya ang mga nagbabantay na sundalo at masayang nagsalita, "Matyaga akong naghintay, 2 araw na lang." Mabilis na idinagdag ng gwardya sa tabi niya, "Magiging isang napakalupit na laban ito, kamahalan." Nagpakawala ng malamig na tawa si Lucius Antonines at ngumiti ng may kabangisan, "Tama nga, bago magsimula ang laban sa makalawa, naalala kong may pagpupulong ka sa Senado, hindi ba?" Magalang na sumagot si Rides, "Oo, nabanggit ko nga." Mukhang hindi interesado si Antonines at dahan-daang sinabi, "Sige, mukhang kailangan kong manood mag-isa at lubos na mag-enjoy sa laban, dahil tiyak na magiging matindi ito." Tumugon si Rides ng magalang, "Oo, kamahalan," ngunit sa kanyang isip ay iba ang iniisip.
Ito pa lang ang simula. Nang makita niya si Lucius Antoninus na abalang nagmamasid sa unahan, inisip ni Rides sa sarili, ito pa lang ang simula. Biglang nagsalita ang lalaki sa harapan, "Kapitan, may gusto akong itanong sa iyo." Nagulat ang lalaki, "Ano yun, sir?" Bahagyang lumingon si Lucius Antoninus at may bahagyang nanlilisik na mga mata. "Alam mo ba ang katapusan ng dakilang bayani na si Hercules?" Yumuko ang kapitan at sumagot, "Hindi ko ito personal na nasaksihan, pero narinig ko ang kwento, sir." Sa tulong ni Poise at Files, siya ay sinunog at pagkatapos ay umakyat sa langit. Tumalikod si Lucius Antoninus pagkatapos marinig yun at may mapanganib ng ngiti, "Oo, ganoon nga ang nangyari." Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang nakakatakot at ang kanyang malagim na ngiti ay nagpadala ng kilabot sa sinumang makakita. Ang lugar kung saan sinunog ang kanyang katawan ay nasa bundok wa. Mula roon makikita mo rin ang Theropo. Nanginginig sa takot ang kapitan, "Oo, kamahalan." Ngumisi si Lucius Antoninus. At sumulyap si Lucius Antoninus, sa madaling salita, ang Theropo ay ang lugar kung saan namatay si Leonidas, ang hari ng Sparta, at ito rin ang pasanin natin. Nanatiling nakatungo ang lalaki, "Oo, kamahalan." Maraming katanungan ang tumakbo sa isip niya. Hindi naman binanggit ni Lucius Antoninus ito kamakailan, kaya bakit niya biglang pinaalala ito, 2 araw bago ang laban? Tinanong ni Lucius Antoninus, "Bakit mo pinili ang Theropo?" Huminga ng malalim ang kapitan, pinakalma ang sarili, kung talagang alam niya ang lahat, pinatay na niya ako ngayon. May pagkakataon pa ako, nakapamulsa si Lucius Antoninus habang nakatingin sa kanya, "Magsalita ka." Unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanya na may nakakatakot na ekspresyon. Mabilis na nagsalita ang lalaki, "Isang hanggal na gaya mo, kapitan ng Royal Guard?" "Hindi, kamahalan." Lumaki ang mata ni Lucius Antoninus, "Tunay ka bang hanggal?" "Baka nga ganoon." Lumantad ang kanyang mga nakakatakot na ngipin habang nagsalita ng may pagbabanta, "Gusto mo bang mamatay ang emperador?" Bumalik sa dati niyang postura si Lucius Antoninus at patuloy na tinanong, "Alin ang sayo, kahangalan o kawalang katapatan?" Tumingin ang lalaki, umaasang makapagbigay ng tamang sagot. Parehong mahalaga yon, pero alin ba ang mas dapat piliin? Naging hindi komportable ang lalaki sa sinabi ni Lucius Antoninus. "Magsalita ka, kapitan," utos nito. Mabilis na sumagot ang kapitan, "Upang ipaalam sa lahat ang kwento ng kamahalan, gagamitin ko ang Theropo bilang simbolo ng karangalan." Tumango si Lucius Antoninus, at matatag na nagpatuloy ang kapitan, "Ang kamahalan ay hindi natalo ng kamatayan tulad ng mga mortal." Iniutos niya sa kamatayan na kunin ang kanyang katawan upang makabalik sa langit. Habang tumataas ang kanyang tono, sinabing matapos matulungan ang kamahalan ang pagkapanalo sa Gigantomachia, nakamit niya ang mas dakilang bagay na lampas sa mundo. Ang bundok na iyon ay sagrado. Tumawa si Lucius Antoninus at nagpakita ng kaunting kasiyahan. "Marahil nga'y mali ang hinala ko sa iyo." "Oo, tama ka. Ako ang mas makapangyarihan kaysa kamatayan." Narinig ng kapitan ang sinabi nito, at kahit siya ay napalunok ng malamig. Walang magawa kundi lumuhad at magbigay galang. Tumawa si Lucius Antoninus at umalis habang lumulubog ang araw. Kinagabihan, 2 boses ang umalingaw-ngaw. "Coach, may tanong ako." Tumayo ng diretso ang lalaki at nagsalita, "Narinig ko na 15 ang lalahok sa laban, pero 14 lang ang narito." Sumagot ang coach, "Ang huli ay darating sa mismong araw ng laban. Huwag mag-alala, kahit hindi nag-ensayo, may kasanayan siya at magtatagumpay siya sa kanyang tungkulin." Tumango si Dices, "Oo, sir." Nagpatuloy ang coach, "Ang pagsasanay na ito ay tapos na. Kayong 15 ay haharap sa 10,000 katao. Kumain ng mabuti at magpahinga buong araw bukas upang mapabuti ang inyong kondisyon." Isang sigaw ng determinasyon ang umalingaw-ngaw, "Oo, sir," at pagkatapos ay sila ay pinauwi na. Pumasok ang coach sa loob at lumabas ang isang lalaki na nagsabi, "Ano bang hangin ang nagdala sa isang abalang tao gaya mo rito?" Napangisi ang coach at sumagot, "Mahilig ka pa rin manukso, ano?" Habang nakatingin kay Alexis, nagpatuloy siya, "Gusto ko lang itanong sa iyo ang ilang bagay. Basura ka pa rin, pero pagdating sa medisina, ikaw ang pinakamahusay na eksperto." Mabilis na nagtanong si Alexis, "Gusto mo ba akong gamutin ang pagkakalbo mo?" Umiling ang coach, hindi yun. "May naalala ka ba, yung lalaki na binutasan ko ang ulo kamakailan?"
Marahil ay hindi nakalimutan ni Alexis. Bakit nataman ulit ang ulo niya? May kilig sa boses ng coach, hindi, ibang bagay ito, mas higit pa sa inaasahan ko. Nagulat si Alexis, mas higit. Lumaki ang mga mata ng coach na may pagmamalaki. Lumakas siya ng napakabilis at patuloy pa ring lumalakas. Nag-iba rin ang ugali niya o baka mas mahusay gumana ang utak niya. Naging mas mabilis, mas malakas, at mas walang awa kaysa dati. Nagtaka si Alexis, umupo ang coach sa isang kahon. Hindi ang kamay, paa, o puso niya ang naapektuhan, sa ulo lang siya tinamaan. Pwede bang mangyari yun? Lumapit si Alexis at nagpunas ng alikabok sa upuan, hindi ko alam. Ang taong ito, tila hindi nagugulat sa kahit ano. Nakakrus ang braso ni Alexis habang sinabi ko na sayo, ang utak, lalo na ang isip, ay maaaring lumampas sa limitasyon ng modernong medisina. Bagaman kulang pa ang ebidensya, ang teorya ko ay ganito, ang utak ang nagtatakda ng kakayahan ng tao. Inisip ni Alexis ang eksena ng laban kung saan may dalawang tao na nag-aaway, itinataas ang stick at tinutok ito sa kalaban. Para bang nagiging mas makapangyarihan ang katawan, lumalakas, at tumataas ang tapang. Lahat ng impormasyong yun ay ipinapadala sa utak at kumakalat sa iba pang bahagi ng katawan. Siyempre, mas mabilis gumalaw ang taong yun na inaabot ang kalaban. Iniisip ni Alexis ang eksena kung saan ang taong may mga matang nakadilat ay nagtatanong, ibig mong sabihin, abnormal ang utak niya. Inuutusan ng utak niya ang katawan na gawin ang higit pa sa kanyang kakayahan. Nasa harap na ng mukha ng kalaban ang kamao ni Spiros, at ang bilis nito ay walang kapantay. Paliwanag ni Alexis, mula sa labas, mas malakas at mas mabilis siya, at parang nalampasan na rin niya ang kanyang pagiging mahiyain. Habang ang kalaban naman ay kayang umiwas sa atake. Sa sandaling yun, kahit isang mangmang ay maaaring maging isang malakas na mandirigma sa maikling panahon, pero hindi iyon mabuting bagay. Nagtanong si Abby Dos, hindi ba maganda yon? Sumagot si Alexis ng tanong, kung maganda yon, bakit hindi natin sanayin ang mga mandirigma ng ganito palagi? Hindi pa natatapos ang laban, patuloy pa rin ang kanilang pag-atake sa isa't isa. Hindi likas para sa utak na utusan ng katawan na lampasan ang mga limitasyon nito. Nataman si Spiros ng stick, at kung magpapatuloy ito, maaaring mawalan siya ng lakas sa anumang oras. Sa huli, natalo siya, maaaring pisikal, mental, o pareho. Sumigaw si Spiros, sumusuko na ako. Inabot ng kalaban ang kamay niya, hindi nakalimutang purihin siya, magaling, Spiros. Tinulungan siyang bumangon, bagaman nabigo siya, iniisip na, sa wakas, natalo pa rin ako. Ngumiti ang lalaki ng mahinahon, ngayon, maglalaro ka ng mabuti kahit sabay-sabay pang atakihin ka ng mga kapatid na Kanoni. Parang may kaunting pag-aalala siya. Talaga, hindi ko nararamdaman yon dahil palagi akong natatalo sa iyo, sagot ni Speos. Biglang nagalit ang mga mata ng lalaki, lalo na kay Shua. Nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Spiros, Shua, hindi naintindihan ni Speos kung ano ang nangyayari. Nakatingin ang lalaki ng tuwid sa kanyang mga mata, pagkatapos ay lumiko ito at umalis. Wala yon, Speos, ikaw na hanggal. Napaka-odd talaga. Bumalik ang lalaki sa kanyang kama na nag-iisip sa sarili, wala akong karapatan na makialam sa bagay na ito. Ang umagang langit ay asul na may puting mga ulap, at isang kamay na maitim at nakabalot ng ginto ang umabot. Sa wakas, ito na ang araw. Nakatayo siya ng masigla sa harap ng isang malaking painting na nagsasabing, nangyari ito sa Thermop 6 na taon na ang nakararaan, ang dakilang laban sa pagitan ng Sparta at Persia. At ngayon, dito mismo, muling magaganap ang laban sa Theropo. Sa ibaba, ang mga tao ay sabik na nag-aantay para sa pinaka-magnificent na palabas sa lahat ng panahon. Ang mga stands ay puno ng hindi mabilang na tao na nagtutulakan at nag-aagawan para sa isang pwesto. Huwag palampasin, ngumiti ang kalbong lalaki at nagsabi, talagang kahanga-hanga ang mga kakayahan at kontribusyon ng Royal Guard. Paano nila nagawang makakuha ng 10,000 tao? Sumagot ang matabang matandang lalaki sa tabi niya, malaking pagkatalo yun. Gagawin ba yun ng isang tao tulad ni Reyes para lang sa pera? Ang lahat ay tila masaya. Tumingin siya na may pagdududa, parang naisip ang layunin ni Rides at sinabi, pero kung laban lang ito sa 10,000 tao, hindi kaya ito medyo boring para sa lahat ng effort?
Tiyak na may itinatagong mas malaking bagay siya. Sabik na sabik ang lahat sa mga susunod na mangyayari. Nakalimutan kong banggitin na hindi magsisimula ang laban hanggang hapon, paalala ng matabang lalaki sa kalbong lalaki. Tama, dumating ako ng maaga para makakuha ng magandang pwesto, pero ngayon kailangan kong maghintay. Ang eksena ay puno ng mga tao na sumisigaw at walang tigil na nag-uusap, kasabay ng pag-uusap ng dalawa. Alam mo ba na kahit ang mga opening matches ay napaka-interesante? Tanong ng kalbong lalaki. Oo, maganda rin ang opening match, sagot niya. Tao laban sa leon o tao laban sa oso? Hindi, sa palagay ko mas maganda pa yun. Biglang tumingin ang kalbong lalaki sa gilid at nagtanong, sino ang papasok sa laban? Tumingin ang matabang lalaki at nakipagkilala sa kanyang mga mata, walang nakakaalam. Para bang huminto ang oras habang nagkatitigan sila, ngunit biglang sumigaw ang madla, Rides. Sa gitna ng arena, sa pinaka-prime na pwesto, itinaas ni Rides ang kanyang kamay para batiin ang madla habang dahan-daang lumalabas si Costina sa sigaw ng mga tao. Rides, nagsalita si Costina, bakit kami lang ang narito ng maaga? Wala pa akong nakikitang ibang mga noble na dumating. Si Reus at ako ang mga tagapag-organisa ng kaganapang ito, sagot ni Rides habang nakabati. Kaya kailangan kong makipagkita sa mga tao. Nagtanong siya, pero hindi ba makikipagkita ang ama kay kanyang kamahalan? Hindi niya ito tinanggihan ngunit nagdagdag, oo, narito lang ako sandali para batiin sila, pagkatapos ay darating ako rito kasama ang kanyang kamahalan. Walang problema, patuloy ang kanyang kamay sa pag-aabot sa mga tao sa stands. Tumingin si Costina sa kanya at naisip, syempre, malapit lang ang palasyo. Pero hindi ba ito nakakapagod na bumalik-balik tulad nito? Diretsyong tumingin si Reus sa harap at ngumiti. Magsisimula na ang opening match. Kumislap ang kanyang mga mata na tila sabik na sabik sa magandang palabas. Mula sa isang lugar, may lumitaw na lalaking may spiky hair, na ang isang braso ay pinalitan ng mga bandaged wires na nanginginig sa hangin. Malakas niyang inihayag, maraming tao ang dumating, salamat. Salamat sa lahat. Ang lalaki na may mukha ng payaso ay Commandant, tumawa, at nagdagdag, syempre, kahit na hindi ako ang nag-organisa ng kaganapan, salamat pa rin. Tumayo siya sa arena at itinaas ang kanyang kamay patungo sa madla, inihayag, tulad ng alam ninyong lahat, maaaring ito ang pinakamagandang araw ng taon, at ang muling reenactment ng Theropo ay magaganap pagkatapos ng tanghalian. Pero huwag mag-alala, naghanda kami ng ilang kapanapanabik na mga opening matches, kaya't wala nang paligoy-ligoy, simulan na natin. Ang lalaki na may mukha ng payaso, na pinapatingkad ng isang bilog na pulang ilong at matutulis na mga mata na may malapad na nakakalokong ngiti, ay nagpahayag na ang unang laban ay sa pagitan ng tao at ng hayop. Binigyang diin ng payaso, ito ay isang laban na walang awa, na nagtatapos lamang kapag ang isang panig ay nawasak. Patuloy na bumubusina ang mga tao sa stands. Naboboring na lang ito, nagreklamo ang isang matabang kalbong lalaki. Isang laban na naman sa pagitan ng tao at hayop. Maliban na lang kung may giant crocodile, mamamatay ako sa pagka-bored. Sumang-ayon ang magandang babae na nakaupo sa tabi niya, naiintindihan ko. Sa ibaba, patuloy na sumisigaw ang payaso. Noong nakaraan, nakatamasa sila ng kasikatan at kayamanan sa pamamagitan ng paglalakbay sa kanlurang imperyo. Ngayon, pinakakilala namin ang mga tao rito para aliwin kayo. Naguluhan ang mga manunood, hindi alam kung sino sila. Agad niyang sinundan ang pagsasalita, hayaan ninyo akong ipakilala sila. Kaagad na ipinakita ang isang pares ng mga paang nanginginig, isa sa mga ito ay nakabalot ng tela sa paligid ng bukong-bukong, parang nabali. 3 figura, 2 malalaki at isang maliit na dahan-daang pumasok sa arena. Umabot ang boses ng payaso, ang mga kapatid na Bernies. Sininop ni Costina ang kanyang bibig sa gulat, ang mga mata niya ay pabilog. Sila yan. Ang mga tawanan at pangungutya ay nag-echo sa buong espasyo. Sino sila? Mga anak sila ng komandante na namatay sa kahihiyan. Tingnan mo silang nagdadala ng sarili nila, hindi ba sila nahihiya? Bakit hindi nila ipagpatuloy ang kanilang ama? Tignan natin kung paano pinalaki ng komandante ang kanyang mga anak. Ang 3 tao ay nakatayo, naguguluhan at walang kibo. Mula sa isang lugar, may isang boses na puno ng pang-uuyam na umabot, ito ang pinakamahusay na opening match. Ang pinakamaliit sa kanila, na narinig ito,
ay bumulong sa kanyang sarili, sumpa, sumpa. Hindi titigil ang sigaw ng pag-asa. Tiyak na magiging masaya ito, sabi ng matabang batang may kayumangging buhok ng mahina. Kapatid, nagitim ang mukha ng nakatatandang kapatid sa galit, umusbong ang mga ugat sa kanyang leeg habang punong-puno ng puot ang kanyang mga mata. Kung tayo'y magtitiis at mabubuhay, darating ang araw na maaari tayong makabawi sa lahat ng kahihiyang ito. Lumaban tayo hanggang sa sandaling yun. Umabot siya sa mga nakakalat na espada sa lupa at sumigaw, kunin ninyo ang inyong mga sandata. Matibay nilang hinawakan ang kanilang mga espada. Mahusay, kahit na hindi nila tayo binigyan ng mga laruan na espada, maaari itong pumatay ng kahit anong hayop. Inutusan niya ang kanyang mga kapatid. Lahat, tumayo sa likod ko. Pinaalalahanan sila ni Ben, ipakita natin sa kanila na kahit na nawala ang ating mga kayamanan, ang mga salitang nagpapatibay sa nakatatandang kapatid ay patuloy na umuukit. Ipakita natin sa kanila na tayo'y nananatiling napakalakas at matatag.